Pulong Duterte o mas kilalang 51 billion boy. Putik pag sinabi kasing 10K boy, ang maiisip mo si Alan Peter Cayetano. Pag sinabi mo naman 51 million boy, 51 billion boy, ang maalala mo naman si Pulong Duterte. At pag naalala mo si Pulong Duterte, nabanggit mo si Pulong Duterte, wala kang ibang maalala kundi mga baha-baha sa Davao at yung mga pasayaw-sayaw mo sa kapal lang mukha nito. Dinaig pa yung mga anak niya. Dinaig mo pa si Omar Duterte. Si Omar Duterte, simple nga lang, hindi nga nagsasayaw. Lagi nga lang pakit sa camera. Lagi lang nakaganyan, no? Ito naman tatay niya, gaganong-ganong sa bar, nakakala mo, teenager. Hindi ng pagmumukha nito. Ano mga itsura mo? Ha? Ano mga itsura mo rito? Ha? Oh? 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 Ano? Ha? Ano yung mga itsura mo? Ha? Ha? Ah. 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 Putik na yan. Daig mo pa yung puta. Daig mo pa yung mga anak mo. Si Omar Duterte nga hindi sumasaya. Lagi lang pa-cute. Lagi lang nakaganyan. Tapos ikaw gaganyan-ganyan ka. Anong feeling mo? Ha? Late bloomer ka. Kung kailan ka tumanda, tsaka ka nagagaganyan. Ha? Ngayon, mga kababayan, etong mga DD shit, pati itong si Pulong Duterte o mas kilalang 51 billion boy, porkit nakikita nila itong dalawang magkapatid, mataas ang ratings para sa pagka-presidente, ito si Senador Rapi Tulfo, at itong si Erwin Tulfo, mataas ang rating sa survey bilang Vice President. Nauungusan lahat. Hindi pa nagdideklara yan, mga kababayan, take note ha. Hindi pa nagdideklara yan. Si BP Lustay Duterte, putik na yan, nagdeklara ng tatakbong pagka Vice President, nauungusan pa ni Senador Rapi Tulfo. Wala pa nagdideklara niyan. Ganun katindi si Senador Rapi Tulfo. Ha? Ganun katindi. Kaya kayong mga nanonood dyan, ha, na ayaw kay Senador Rapi Tulfo, kung darating yung point na kinakailangan iboto nyo si Senador Rapi Tulfo, yan ang iboto nyo. Kesa naman manalo si BP Lustay Duterte alias Saltik. Ha? Porkit itong dalawang magkapatid ang maanghang magsalita, nagtatanggol talaga sa grupo nila. Porkit itong dalawang magkapatid na ito ay mataas ang rating survey sa pagka-presidente at pagka-vice president, ay binanatan ho ni Paulo Duterte, ni Pulong. Ano sabi niya? Basahin natin. Sabi ni Pulong, pakinggan ninyo to ha. Yung tapang namin ginagamit namin sa tama. Yan ang sabi ni Senador Rapi Tulfo. Sinagot ni Senador Rapi Tulfo ang pagbatikos ni 1st District Davao City Representative Pulong Duterte sa tapang niya at ng kapatid niyang si Erwin Tulfo sa media platforms. Ang Senado ay hindi programa ng telebisyon, sabi ni Pulong to ha. Hindi ito ratings game, hindi ito entablado. Ang pinakamalakas sumigaw ang siyang tama, una ng kongresista sa magkapatid na senador. Ginagamit yung tapang namin para sa mga mahihina, hindi para sa pakikipagbardagulan, para sa pagsikat. Belta naman ni Senador Rapi Tulfo. Ang sabi official sabi mismo ni Paulo Duterte, sa Tulfo Brothers sa Senado, matagal niyang ginagamit ang mikropono bilang sandata at galit sa publiko bilang puhunan. Sabi naman ni Senador Rapi, ang dami kong na-solve na problema. Si Pulong ba, may na-solve na? May na-solve ka na ba, Pulong Duterte? Si Senador Rapi Tulfo,
Hindi pa politiko yan. Nasa media pa lang, talagang tumutulong na yan. Marami na rin nasolve na problema yan. Aminin natin si Senador Rapi Tulfo, humihingi rin naman ng mga tulong sa ahensya ng gobyerno kapag may mga nagpupunta sa kanilang mga tao. Pero aminin ninyo, kapag lumapit doon at napiling i-resolve yung problema mo, mas napapabilis dahil sa programa niya. Yan ang aminin nyo. Napapabilis dahil doon sa programa niya. Mas nabibigyan ng atensyon. Yan ang aminin ninyo. Yan naman ang totoo. Nakikita naman natin yan, di ba? Aabot ba ang kanyang FB page na 22 million follower kung hindi nakikita ng taong bayan yung naitutulong ng programa niya sa mga lumalapit na tao sa kanyang programa? Ha? Marami lang talaga siguro ding inggit. Pumikit na lang kayo. So maliwanag to mga kababayan. At ikaw, Pulong Duterte, tanungin kita, kung si Senador Rap, kung yung tapang ninyo, tapang away dito, na literal na tapang na away dito, yung utol mo nga si Baste, nag-aya-aya ng suntukan, nung pinalaga ni General Torre, hindi naman nagpakita. Ahamunin na suntukan, si Ramil Madriaga nasa kulungan, ahamunin mo suntukan, nasa kulungan. Bobo ka ba? Hamunin mo yung wala sa kulungan para makita mo. Bugok. Pakinggan natin to mga kababayan. Itong si Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin to. Makinig kayo mga DD shit ha. Siya na yan. Pakinggan nyo. May mensahe galing kay Pulong Duterte naka-address po sa mga Tulfo Brothers. Ito po, basahin ko. At sa, may dapat ng graphics dyan? O basahin ko na lang? Basahin mo na lang. Okay. At sa Tulfo Brothers sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Matagal nang ginagamit ang mikropono bilang sandata at ang galit ng publiko bilang puhunan. Ngunit ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game, hindi ito entabladong ang pinakamalakas ligaw ang siyang tama. That's exactly ang narrative ng lahat ng mga natutuwa. Tama. Ganun talaga narrative. Yung tapang ng magkakapatid na Tulfo, ginagamit nila sa kanilang programa para makatulong sa problema ng mamamayang Pilipino. Hindi katulad ninyo, sige, matapang kayo magsalita, palamura, parang astig magsalita, pero reality, duwag naman kayo. Sige nga, tanungin kita, Pulong Duterte, aanin mo pagiging matapang astig mo sa camera kung yung lugar mo baha naman ang baha? Pulong Duterte, aanin mo tapang mo, astig mo magsalita, mura dito, mura doon, tas ang tapang mo magsalita, aanin mo kung ang apelido mo Duterte, tapos lugar mo baha ng baha. Ano benefits ng tao doon? Sige nga. Ano benefits ng taong bayan doon? Yung matapang ka, pero baha ng baha sa lugar ninyo. Aanin ng taong bayan yung pagiging matapang mo? Kinakain ba yan? Kinakain ba yan? Naiuulam ba sa kanin yung tapang mo, Pulong? Etong tapang ni Senador Rapi Tulfo, ginagamit niya para sa taong bayan. Anong maaasahan mo kay Senador Rapi Tulfo para may pakita niya tapang niya? Makikipagsuntukan sa kalye? Makikipagsuntukan sa kapwa politiko? Gusto mo ganun yung masabing matapang? Wala na sa stage ng ganun yan. Matanda na yan eh. Yung tapang niya, pinapairal niya na lang sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Ikaw, sabihin natin Duterte, matapang. Halimbawa, matapang kayo. Sa salita lang din naman. May maitutulong ba yan sa kalsada ninyo? Baha ng baha? Ano magiging benefits niyan? Sige nga, yung pasayaw-sayaw mo. Tapos yung aamba-amba ka doon napanaksak doon sa bugaw. Matapang ka lang kasi may mga bodyguard ka. Gumala ka dito sa Metro Manila, mag-isa ka. Wala kang bodyguard, maghamon ka ng suntukan. Sige nga. Lumaki lang kayo ng utol mo ni Baste Duterte alias Barbie na may mga kasamang bodyguard kaya hindi kayo pinapalagan. Nakaranas na ba kayo ng totoong suntukan? Walang kasama?
As in, suntukan, lalaki sa lalaki, nakaranas na kayo. Walang bodyguard. Hindi gagamit ng apelidong Duterte, nakaranas na kayo. Itong mga to. Ano? Putik tong mga to, puro laki salita. Yung tatay mo, putik nung nangangampanya noong 2016, kesro, sasakay ng jet ski, dadaling yung tao ng Pilipinas, di ba, aling mamatay na raw siya, total matagal niya na pangarap maging bayani. Kala mo lalabang kay Xi Jinping sa China, pero ano nangyari, naging presidente na siya? Naging aso yung tatay mo, naging tuta ng China, naging tuta ni Xi Jinping. Kabaliktaran. Tama yung sinabi ng tatay mo, sasakay siya ng jet ski, pero walang ski, jet lang. Sa mga post ko sa Facebook. So, troll yan. Sakto. Siya ba yan? O Sakto. Eksakto, ganun. Baka kinuha niya sa troll tapos ginamit niya sa kanya. Parang matapang kasi si Baste. Mas Pulong ba yan? Baste? Pulong. Si Pulong kasi matatapang Pinulong yan. Kapatid, nanggahamon yan eh. Tapos hindi pupunta pag kinol mo yung hamon. Di ba yung nanaksak sa bugaw ba yun? O, hindi ako. Saka yung si General Torre. Oo nga. Nilahamon ng suntukan, tapos naghamon ulit. Kaya pa naman, yung testigo sa Justice Committee, si... Kaya nga itong mga Duterte na ito, putik ang puhunan lang dyan, tapang-tapangan sa harap ng camera, pero putik mga duwag yan. Tingnan mo si VP Lustay Duterte. Gusto ko ng bloodbath, lahat ng pieces of evidence magbigayan. O, pero nandiyan dyan, wala na. Si Baste, nagamo ng suntukan, nung pinalagan, wala na. Itong si Digong, maikipag-anuhan daw sa China. Nung nanalo, ano nangyari? Naging aso ni Xi Jinping. Ito si Pulong. Ang dami ng bodyguard, mga amba pa ng pananaksak. Hindi nyo kaya lumaban ng harapan, hindi kaya nyo lumaban ng lalaki sa lalaki. Puro kayo duwag. Alam nyo, kayo pa haririt sa Pilipinas. Diyan lang kayo matapang sa lugar nyo. Yung hindi kilala ni Sarah? Madiaga. Inamon din ni Baste. Pero I would like to make it clear, okay? Kami, yung tapang namin, ginagamit namin sa tama. Kapag meron na api, meron na oppress, sinakampihan namin yun para mabigyan ng hustisya. Diretso. Kung lumapit sa amin. Tinutumbok niya talaga. Tinutumbok namin. Kung si Juan, inapit si Pedro, di si Pedro kakampihan namin, away namin si Juan. Doon namin ginagamit yung tapang namin. Yan! Hihina. Lalo na. Para sa mahina, hindi para makipag... Doon nila ginagamit yung tapang nila magkakapatid. May benefit sa taong bayan, Pulong. May benefit sa taong bayan. Kayo yung payabang-yabang nyo na magmumura. Maghahamon. Ano benefits nun? Tanga, baha pa rin sa lugar nyo. Aanin mo pagiging tapang mo. Pulong Duterte ko yung lugar nyo, baha ng baha. Sige nga. Ano ng taong bayan yan? Napatapang-tapang style nyo kung yung lugar nyo baha ng baha. Ano habang binabaha yung lugar nyo, sisigawan tao. Matapang si Pulong. Matapang ang mga Duterte. Ay pag sumigaw pa silang gano'n, yung tubig mag-uurungan. Putik tong mga to. Relax lang daw, Chris Ulong. Ganito ako pag binabalatan mga tulpo. Nababad trip ako. Ha? Kakalain niyo pa si Senador Erwin. Nung waiter ako, laki-laki ng tip binibigay sa akin yan. Ayos ba, Senador Erwin? At least napapakinabahan yung tip mo dati nung waiter ako. Nung waiter ako, pag kumakain niya sa restaurant namin, hindi ko nasasabihin, ang kinakain lang yan, wala pang 500, 2,000 yung binabayad, di na kinukuha, yung sukli. Tika nyo ha. Para magpasikat bilang duda. Kahit yung mga asawa niya na
battered women, battered women, yung mga bata na abuso, na molestya. Yes. Doon namin ginagamit yung tapang namin hanggang sa masolve yung problema. Ang dami ka na nasolve ng problema, si Pulong ba may nasolve na ang problema. Okay, ito po itong Ha? idea ng mga Duterte ng tapang. Ikaw, Pulong, may nasolve ka namang problema. Aanin mo, tapang mo. Pulong Duterte, matapang. Baha ng baha sa kalsada, absent ng absent sa Congress. O, anong benefit sa tao nun? Pulong. Anong benefit sa tao nun, Pulong? Matapang ka. Baha ng baha naman sa lugar ninyo. Absent ka naman ng absent sa Congress. Anong benefits nun? Eto, matapang sila sa platform na kung saan ang benefit sa taong bayan. Anong masasabi doon? Kasi may sariling angas mo Duterte, di ba? In fairness talagang si PRD, matapang naman talaga. We know that for a fact. Now, itong mga magkapatid, yeah, matapang din sila. But I don't care kung matapang sila. Then, go ahead, matapang sila. Ang point ko lang, kami matapang, ginagamit namin yung katapangan namin sa lugar para may magbenepisyo. Yung mga may hina, at yung mga inaabuso, yung mga pinagsamantalahan, doon namin binubuso ng aming tapang. Nang sa gayon, sila ay mabigyan ng hustisya, sila ay makampihan namin at masolve yung kanilang problema. And I've been in the media for almost 30 years na. Daan-daan libo na. And Ami and Ronald, baka masabi ko pa, milyon nga ang mga problema na nasolve ko na malapit sa akin by the hundreds araw-araw. Na ang tanong ko, doon sa nagsasalita niyan, ano bang nasolve niya? Has he solved anything? Ako, I've solved a lot of problems. Personal problems, community problems. Marami akong Sampal ng katotohanan kay Pulong Duterte o mas kilalang 51 billion boy. Ano ka ngayon, Pulong? Ano masasabi mo dyan? Sige nga, debunk mo nga yan.